Ang fluorescent lamp sa kisam ng pasilyo ng ospital ay kumikislap-kislap, naglalabas ng maputing liwanag sa malamig na sahig na baldosa. Sa bawat pagkurap nito, tila naninikip ang dibdib ni Anya Salazar. Ang matapang na amoy ng disinfectant at ang mahinang tunog ng ventilator mula sa emergency room ay tila bumibigkis sa hangin. Ang kanyang ina, si Aling Nena, ay nasa loob, nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Miss Salazar. Ang boses ng batang doktor ay nagpatayo ng balahibo ni Anya, napatingala siya. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay nanlalalim dahil sa mga gabing walang tulog. Ang kondisyon ng inyong ina napakagrabe, sabi ng doktor, nang hihinayang ang boses. Kailangan natin siyang operahan agad-agad. Ito ay isang komplikadong open heart surgery at ang gastos T. Huminto siya, tumingin kay Anya nang may pakikiramay. Miss Salazar, pinag-uusapan natin ang hindi bababa sa 10 milyong piso. 10 milyong piso. Ang numerong iyon ay tila isang malaking bato na nakadagan sa dibdib ni Anya, halos hindi siya makahinga. 10 milyong piso. Siya, isang salesledi na may maliit na sahod, paano siya makakakita ng ganoong kalaking halaga sa isang iglap? Naubos na niya ang lahat ng kanyang ipon, nangutang sa lahat ng kakilala, ngunit lahat ng iyon ay tila patak lamang ng tubig kumpara sa nakakapanindig balahibong halaga. Ang kanyang ina ay naghihingalo bawat segundo, at siya ay walang magawa. Ang kawalan ng pag-asa ay pumunit sa kanya mula sa loob. Napayuko si Anya, ang kanyang mga luha ay umaagos sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang mundo sa paligid niya ay tila gumuho. Ano ang dapat niyang gawin? Ipagbili ang lahat ng mayroon siya. Ang kanyang sarili. Isang nakababaliw na ideya ang pumasok sa kanyang isip at agad niya itong pinatalsik. Ngunit ang takot na mawala ang kanyang ina ay mas matindi pa kaysa sa kanyang pagpapahalaga sa sarili. Miss Salazar. Isang malalim, makapangyarihang boses ang narinig mula sa likuran. Napatingala si Anya. Isang lalaki ang nakatayo roon, matangkad, nakasuot ng maayos na business suit. Ang kanyang mukha ay may matatalim na tampok, ang kanyang mga mata ay matatalim, ngunit mayroong kung anong mahirap unawain. Hindi siya doktor, hindi rin kamag-anak ng pasyente. Marco Alonzo. Kilala niya ito. Mula lamang sa balita sa pahayagan, ang mga artikulo tungkol sa isang matagumpay, misteryosong negosyante na nagmamay-ari ng malaking imperyo ng negosyo. Ano ang ginagawa niya rito? Lumapit si Marco, kalmado ang mukha na nakakatakot. Narinig ko ang kaso ng inyong ina. Ang kanyang boses ay patag, walang anumang labis na emosyon. Mayroon akong alok. Tinitigan siya ni Anya nang may pag-iingat. Isang alok. Sa panahong ito, magkaharap silang nakaupo sa isang eleganteng coffee shop malapit sa ospital. Ang matapang na amoy ng espresso at ang mahinang tunog ng jazz music ay lalong nagpadama kay Anya ng pagiging dayuhan sa lugar na iyon. Inilagay ni Marco ang isang folder na gawa sa balat sa mesa. Ito ang kontrata, sabi niya, itinulak ito patungo kay Anya. Ako ang sasagot sa lahat ng gastos sa operasyon at pag-aalaga ng inyong ina, kasama na ang post-recovery. Sa kabuuan ay 10 milyong piso o higit pa kung kinakailangan. Bumilis ang tibok ng puso ni Anya. 10 milyong piso. Isang himala ba ito? Ngunit ano ang kapalit? Diretsyong tumingin si Marco sa kanyang mga mata, matatag ang tingin. Bilang kapalit, ipagbubuntis mo ang anak ko. Naramdaman ni Anya na umikot ang kanyang mundo. Natahimik ang kanyang tenga. Ipagbubuntis? Ang anak niya. Naramdaman niya na tila may sumampal sa kanyang mukha. Bawat selula ng kanyang katawan ay lumalaban. Ano-ano ang sinasabi mo? Nautal na tanong ni Anya, nanginginig ang kanyang boses. Ano sa tingin mo ang klase ng babae ako? Hindi kumibo si Marco. Ikaw ay isang babaeng desperada, handang gawin ang lahat upang iligtas ang kanyang ina. Ako ay isang lalaking nangangailangan ng anak at handa akong magbayad ng anumang halaga. Binuksan niya ang folder, itinuro ang isang probisyon. Lahat ay gagawin sa pamamagitan ng artificial insemination. Maninirahan ka sa aking mansyon sa buong panahon ng pagbubuntis at sa ilang panahon pagkatapos ng panganganak. Lahat ng gastos sa pamumuhay, pangangalagang medikal ay sasagutin ko. Pagkapanganak ng bata at matapos mong gampanan ang iyong responsibilidad, wala na tayong anumang ugnayan.
Tinitigan ni Anya ang malamig na mga salita sa kontrata. Bawat salita ay tila isang kutsilyo na humahawi sa kanyang pagpapahalaga sa sarili. Isang makina sa pagbubuntis. Iyon lang ang magiging siya. Isang bagay na ipinagpapalit sa pera. Lumaki ang pagkapahiya. Gusto niyang tumayo, sampalin ang lalaking ito at umalis. Ngunit ang larawan ng kanyang ina na nakahiga sa kama ng ospital, bawat mahinang paghinga ay nagpakita sa kanyang isip. Kailangan ko ng oras para mag-isip, sabi ni Anya, nanlalambot ang kanyang boses. Tumango si Marco. Hindi gaanong mahaba ang oras ng inyong ina. Hihintayin ko ang iyong sagot hanggang bukas ng umaga. Tumayo siya, iniiwan ang malaking tseke sa mesa. Ito ay paunang bayad. Nasa iyo ang desisyon. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Anya. Naglakad-lakad siya sa maliit na apartment, nakatitig sa tseke sa mesa. 10 milyong piso. 10 milyong piso para iligtas ang kanyang ina. Katumbas ng bahagi ng kanyang kaluluwa, bahagi ng kanyang buhay. Sulit ba ito? Ngunit mayroon ba siyang ibang pagpipilian? Wala. Ang kanyang ina ang lahat ng mayroon siya. Kinabukasan ng umaga, na may namamagang mata at mabigat na puso, bumalik si Anya Salazar sa ospital. Hinanap niya si Marco Alonzo. Pumapayag ako, sabi ni Anya, ang kanyang boses ay tila bulong na lamang. Ngunit may isang kondisyon. Gusto kong makita ang aking ina ngayon din. At gusto kong malaman kung naipasok na ang pera. Tiningnan siya ni Marco, halos hindi makita ang isang ngiti sa kanyang labi. Ang kasunduan ay natupad na. Naipasok na ang pera sa account ng ospital. Pinayagan si Anya na bisitahin ang kanyang ina. Nakahiga si Aling Nena roon, mahina ngunit tila medyo stable. Nang makita ang kanyang ina, alam ni Anya na tama ang kanyang desisyon. Ano man ang kapalit, tatanggapin niya. Pagkalipas ng ilang araw, matagumpay na naoperahan si Aling Nena. Nakaupo si Anya sa mamahaling taxi na inayos ni Marco, nakatingin sa labas ng bintana habang inilalayo siya ng sasakyan mula sa pamilyar na apartment. Unti-unting nawala sa likod ang abalang lungsod ng Manila, pinalitan ng malalawak na daan patungo sa marangyang residential area. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang malaking bakod na bakal ng isang kahanga-hangang mansyon. Ang matataas na pader, ang malalaking punong kahoy, at ang malabong dilaw na ilaw mula sa loob ay nagpadama sa lugar na ito na tila isang kastilyo kaysa isang bahay. Nang dahan-dahang bumukas ang gate, naramdaman ni Anya na tila siya ay pumapasok sa isang kakaibang mundo, isang gintong bilangguan na walang labasan. Ang kanyang buhay, mula sa sandaling ito, ay lubusang magbabago. Ang matibay na pinto ng kahoy na sining ay dahan-dahang sumara sa likuran ni Anya, nagputol sa kanya mula sa labas ng mundo. Nanatili siyang walang kibo sa gitna ng malawak na pangunahing bulwagan, ang kanyang mga mata ay lumipad sa mga klasikong kwadro, mamahaling mga florera, at kumikinang na chandelier ng kristal na nakasabit sa itaas. Lahat ng narito ay nagbigay ng isang pakiramdam ng labis na karangyaan, ngunit kasabay nito ay isang nakakakilabot na lamig. Napakalaki nito, napakagarbo, labis na kasalungat sa simpleng buhay na kanyang kinasanayan. Isang babaeng nasa edad na may maayos na buhok at nakasuot ng uniforme ang lumapit. Siya si Aling Gloria, ang mayordoma ng mansyon. Ang kanyang tingin kay Anya ay hindi malinaw ang emosyon, tanging propesyonal na lamig lamang. Magandang araw po, Miss Anya Salazar, sabi niya, may pagkakapare-pareho ang boses. Ako po ang mayordoma ng mansyon na ito. Lahat po ng inyong pangangailangan habang narito kayo ay akin pong aayusin. Handa na po ang inyong silid. Iginaya niya si Anya sa spiral staircase na may marmol na sahig. Bawat hakbang ni Anya ay mabigat, tila siya ay pumapasok sa isang labirint na walang labasan. Mas malaki ang silid na inilaan para sa kanya, kaysa sa buong apartment niya noon. Isang malaking kama na may malambot na sutla na beddings, built-in closet, at isang balkonahe na tanaw ang magandang hardin. Ngunit lahat ng kaginhawaan na iyon ay hindi makapagpawi ng pakiramdam ng pagkawala, ang kalungkutan na kumakain sa kanya. Ang unang gabi ay lumipas sa isang nakakatakot na katahimikan. Hindi makatulog si Anya. Umupo siya sa bintana, nakatingin sa malalim na kadiliman, kung saan kumikislap ang ilaw ng lungsod sa malayo. Sa kanyang isip, patuloy na bumabalik ang mga tanong, ano ang ginawa niya? Pagsisisihan niya ba ito? Maunawaan kaya siya ng kanyang ina?
Sa tuwing naiisip niya ang kanyang ina, sinasabi niya sa sarili na wala siyang ibang pagpipilian. Ito lamang ang paraan para mabuhay ang kanyang ina. Kinabukasan ng umaga, kumatok si Aling Gloria sa pinto. "Miss, gusto kayong makausap ni Sir Marco sa dining room." Huminga ng malalim si Anya, sinubukang manatiling kalmado. Nagsuot siya ng bathrobe at bumaba. Nakaupo na si Marco sa hapagkainan, nagbabasa ng financial newspaper. Hindi siya lumingon nang pumasok si Anya. "Umupo ka," sabi niya ng maikli, hindi pa rin tumitingin sa kanya. Hinila ni Anya ang upuan at umupo. Handang-handa na ang pagkain sa mesa, marangya at maganda, ngunit walang gana si Anya. "Ngayon ay may appointment ka sa obstetrician," sabi ni Marco, pareho pa rin ang boses, tila nagbabasa ng balita. "Pagkatapos niyan ay may blood tests at ultrasound. Si Aling Gloria ang maghahatid sa iyo." "Naiintindihan ko," sagot ni Anya, mahina ang boses niya sa malawak na espasyo. Itiniklop ni Marco ang pahayagan, at sa wakas ay tumingin sa kanya. Ang kanyang tingin ay walang anumang init, tanging lamig at pagkalkula. "Alam mo ang mga probisyon sa kontrata. Kailangan mong mahigpit na sumunod sa lahat ng tagubili ng doktor. Ang kalusugan ng bata ang pangunahing prioridad." "Alam ko," ulit ni Anya, sinisikap na huwag manginig ang kanyang boses. Naramdaman niya na wala siyang pinagkaiba sa isang kasangkapan, isang makinati ng pagbubuntis na inupahan niya. Muling sumulpot ang pakiramdam ng pagkapahiya. Hindi man lang niya siya ituring na tao. Sa mansyon na ito, malaya kang makakagalaw sa loob ng bakuran, ngunit hindi ka pinapayagang umalis ng walang pahintulot ko o ni Aling Gloria. Ang iyong mobile phone ay papalitan ng bago para sa madaling komunikasyon. Tinitigan siya ni Anya nang may pagtataka. "Ikinukulong mo ako." Tinaas ni Marco ang kilay. "Ito ay kinakailangan upang masiguro ang iyong kaligtasan at kalusugan at ng bata." "Pumayag ka." Pumayag siya. Pumayag siya. Ang buwisit na kontratang iyon. Lumabas ang luha sa gilid ng mata ni Anya, ngunit pilit niya itong nilunok. Hindi siya dapat umiyak. Kailangan niyang maging matatag. Para sa ina. Para sa kinabukasan ng ina. Ang sumunod na mga araw ay lumipas sa nakakainip na paghihiwalay. Lumakad si Anya sa mansyon na parang isang anino. Pumunta siya sa ospital, nagpa-eksamin, uminom ng gamot ayon sa reseta. Si Marco ay nanatili pa ring malamig at malayo. Nagpakita lang siya sa oras ng pagkain o kung may kinalaman sa kanyang kalusugan. Bawat pag-uusap nila ay umiikot lang sa kontrata at bata. Isang hapon, habang mag-isa si Anya sa kanyang silid, nakatingin sa hardin, may kumatok na nurse at nagdala ng sobre. "Narito po ang resulta ng inyong pagsusuri, Miss Anya," sabi ng nurse. "Bilang tagubili ng doktor na ibigay ko agad sa inyo." Nanginginig na binuksan ni Anya ang sobre. Nanginginig ang kanyang kamay na halos mahulog ang papel. Ang nakasulat na salita ay malinaw na lumitaw sa kanyang mga mata, positive. Nagdadalang tao siya. Isang magulong pakiramdam ang bumalot sa kanya, napakalakas na halos ikatuliro niya. Ito ay isang matinding takot at isang kawalan ng katiyakan tungkol sa hinaharap. Isang buhay ang lumalaki sa loob niya, ang anak ng isang estranghero, ang bata na kailangan niyang isuko. Muling umagos ang luha sa pisngi ni Anya, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pagkapahiya, kundi luha ng takot at isang hindi maipaliwanag na sakit. Ito ba ang simula ng isang bagong buhay, o isang masakit na katapusan sa lahat ng kanyang nalalaman? Nakaismid si Anya sa sahig ng banyo, ang hikbi niya ay nawala sa pagitan ng kanyang mahabang paghinga. Ang papel na may nakasulat na T-positive ay nasa kanyang palad pa rin, gusot. Ang sanggol. Talagang may buhay na lumalaki sa loob niya, isang bahagi niya at ni Marco Alonzo. Nandoon pa rin ang takot, ngunit ngayon ay hindi na ito isang walang katapusang kawalan. Mayroon na itong hugis, isang pusong tumitibok. Ito ay isang katotohanan na hindi matatanggihan. Hindi na niya nararamdaman na siya ay isang makina, kundi isang ina. Patuloy pa ring umaagos ang luha, ngunit ngayon ay may kasama itong kakaiba, isang malalim na kalungkutan na maihalong kakaibang koneksyon sa munting buhay na ito. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakaupo doon, tanging alam niya ay gabi na nang siya ay tumayo. Medyo masama ang pakiramdam ng kanyang tiyan. Muling bumalik ang pakiramdam ng pagduduwal.
Nagpasya siyang lumabas sa balkonahe para lumanghap ng sariwang hangin. Ang malamig na simoy ng hangin sa gabi ay humihip, nagpapagaan sa pakiramdam ng pagiging masama ng kanyang pakiramdam. Mula sa kanyang balkonahe, makikita ni Anya ang malawak na hardin sa ibaba. Ang malabong ilaw ng mga poste ng ilaw ay bumaba sa mga puno, lumilikha ng isang tahimik ngunit kahanga-hangang tanawin. Bigla, may anino ng isang tao ang lumitaw. Si Marco iyon. Naglalakad siya mag-isa, ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa, tila malungkot. Dahan-dahan siyang naglakad, nakayuko ang ulo, tila may malalim na iniisip. Isang kakaibang pakiramdam ang pumasok sa puso ni Anya. Hindi pa niya nakikita ang lalaking ito sa ganoong estado. Kadalasan ay abala siya sa trabaho na may matatag, malamig na ekspresyon. Ngunit ngayon, mukha siyang isang ordinaryong lalaki na may sariling kalungkutan at problema. Nang dumaan siya mismo sa ilalim ng balkonahe niya, isang malamig na hangin ang biglang umihip. Nanginginig si Anya, niyakap ang kanyang mga balikat. Maya-maya, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Si Aling Gloria iyon. Pumasok siya, may dalang malambot na kumot. Pinabibigay po ito ni Sir Marco sa inyo, Miss Anya, sabi niya, may kaunting pag-unawa sa kanyang mga mata. Malamig po ang panahon, huwag po kayong magtagal sa labas. Nagulat si Anya. Marco. Ngunit hindi man lang siya kinausap. Tahimik lamang siyang nagmamasid. Lumitaw sa puso niya ang isang magulo, ngunit kakaibang mainit na pakiramdam. Ang maliit na gawaing ito ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang salita. Ipinapakita nito na, gaano man siya kalamig sa panlabas, nagmamalasakit pa rin siya sa kanya. O kahit man lang sa sanggol sa kanyang sinapupunan. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Anya na mas obserbahan si Marco. Napansin niya ang iba pang maliliit na aksyon mula sa kanya. Isang beses, hindi sinasadya niyang natapon ang tubig habang kumakain. Hindi nagalit si Marco, hindi nagpakita ng inis, tahimik lamang siyang kumuha ng tissue at ibinigay sa kanya. Sa isa pang pagkakataon, nakita niya itong nakaupo sa sala, ngunit hindi nagtatrabaho. Nakatingin lamang siya sa labas ng bintana, malalim ang kanyang tingin. Si Sir Marco po ay isang napakakomplikadong tao, Miss, sabi ni Aling Gloria habang tinutulungan si Anya na ayusin ang kanyang silid. Marami po ang nakakakita lamang sa kanya bilang mayaman at matagumpay, ngunit kakaunti lamang ang nakakaalam kung ano ang kanyang pinagdaanan. Tiningnan siya ni Anya, mausisa. Ano po ang pinagdaanan niya, Aling Gloria? Bumuntong hininga ang mayordoma. Napakabigat po ng kanyang nakaraan. Lumaki po siyang walang ina. Ang kanyang ama po ay isang mahigpit na tao na binibigyang diin ang trabaho. Si Sir Marco po ay laging kailangan na lampasan ang lahat ng hirap ng mag-isa. Kaya po, natuto siyang itago ang kanyang damdamin, hindi magtiwala sa kahit sino. Laging mag-isa. Hanggang ngayon ay ganoon pa rin. Ang kwento ni Aling Gloria ay nagbigay kay Anya ng ibang pananaw kay Marco. Ang lalaking ito ay hindi isang walang emosyong imakina. Siya ay isang malungkot na tao, na sanay ng mabuhay na may mga pader na nagpoprotekta sa kanyang sarili. Ang kanyang kalungkutan, sa isang paraan, ay nagdulot kay Anya ng simpatya. Isang umaga, muling bumalik ang matinding paglilihi, mas malakas kaysa dati. Halos hindi makakain si Anya ng kahit isang subo. Umupo siya sa hapagkainan, sinubukang huminga ng malalim, ngunit hindi pa rin mapigilan ang pagiging masama ng pakiramdam. Si Marco, na nakaupo sa kanyang harapan, ay biglang huminto sa pagkain. Tiningnan niya siya sandali pagkatapos ay tumayo. Sandali lang, sabi niya. Naguluhan si Anya. Saan siya pupunta? Maya-maya, bumalik siya na may dalang mainit na tasa ng tsaa. Kumalat sa buong silid ang mahinang amoy ng mga halamang gamot. Ginger at mintia, sabi niya, inilagay ang tasa sa harap niya. Maganda para sa paglilihi. Tiningnan siya ni Anya nang may pagtataka. Paano mo nalaman? Hindi sumagot si Marco. Tiningnan lamang niya siya sandali, pagkatapos ay ipinagpatuloy ang kanyang pagkain, tila walang halaga ang ginawa niya. Ngunit para kay Anya, ito ay isang napakalaking bagay. Ipinapakita nito na hindi lamang siya nagmamalasakit sa sanggol, kundi nagbibigay din siya ng pansin sa kanya, sa mga hirap na kanyang pinagdadaanan. Ang magkasalungat na emosyon ay nagsimulang lumaki sa puso ni Anya. Sa isang banda,
natatakot pa rin siya at nagdududa tungkol sa kontrata, tungkol sa pagbibigay niya sa kanyang anak. Sa kabilang banda, hindi niya maitatanggi ang kakaibang init na hatid ni Marco. Ang lalaking ito, sa huli, sino siya? Nang hapong iyon, nagpasya si Anya na hanapin si Marco para magtanong tungkol sa ilang pamamaraan na may kinalaman sa kalusugan. Nagpunta siya sa opisina nito. Nakabukas ng bahagya ang pinto, ngunit wala siya roon. Pumasok siya, balak mag-iwan ng mensahe. Ang kanyang tingin ay lumipat sa desk ni Marco at napansin niya ang isang maliit na photo frame, nakatago. Bumangon ang kuryosidad. Hindi niya dapat ginawa iyon, ngunit hindi niya napigilan ang sarili. Nanginginig ang kanyang kamay, binaliktad ni Anya ang photo frame. Sa loob ay isang lumang litrato, malabo. Ang litrato ay kuha ng isang batang babae na halos 10 taong gulang, nakangiti, may hawak na pilak na singsing. Pamilyar ang mukha ng batang babae. Tinitigan ni Anya ang litrato, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Bakit itinago ni Marco ang litratong ito? Sino ang batang babae sa litrato? At bakit ang singsing na iyon ay tila? May bumukas na pinto ng kwarto. Nakatayo si Marco doon, lumaki ang kanyang mga mata nang makita siyang hawak ang photo frame. Bahagyang nagulat at nagalit ang kanyang mukha, ngunit agad itong naging malamig at nag-ingat. Ano ang ginagawa mo sa kwarto ko? Tanong niya, matigas ang boses na parang bakal. Matapos ang insidente sa opisina ni Marco, ang namumuong pagtitiwala ni Anya ay muling nadurog. Ang lamig sa boses ni Marco at ang pagiging seryoso ng kanyang mga mata ay nagdulot ng isang matinding takot kay Anya. Hindi siya humingi ng tawad, hindi nagpaliwanag. Kinuha lamang niya ang photo frame mula sa kamay ni Anya at ibinalik sa dating lugar, tila walang nangyari. Ang kuryosidad ni Anya ay napalitan ng pagdududa. Sino ang batang iyon? At bakit labis na mahalaga ang litratong iyon para kay Marco? Maghanda ka, sabi ni Marco ng matigas, bago umalis sa kanyang silid. Mayroon tayong dinner party na dadaluhan ngayong gabi. Magsuot ka ng isa sa mga damit na ipinadala sa iyo ni Aling Gloria. Ang ideya ng pagdalo sa isang party ay nakakagulat at nakakainis para kay Anya. Hindi siya nabibilang sa ganoong uri ng mga pagtitipon. Pakiramdam niya ay isa lamang siyang panauhin na may obligasyong sumunod. Nagsuot siya ng isang simpleng black dress na ipinili para sa kanya, na nagpatingkad sa kanyang kutis. Kahit pa ang damit ay mahal at maganda, pakiramdam ni Anya ay isang impostor lamang siya. Nang pumasok siya sa silid kainan, naghihintay na si Marco. Nakasuot siya ng isang eleganteng suit na nagpatingkad sa kanyang matipunong pangangatawan. Walang imik siyang tumingin kay Anya, tila sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Isang matinding lamig ang namayani sa pagitan nila. Handa na tayo, sabi ni Marco at iginaya si Anya sa sasakyan nang hindi man lang umingiti. Nang makarating sila sa venue, isang malaking mansyon na may malawak na hardin, na puno ng mga kilalang personalidad ang lugar. Ang mga ilaw ay kumikinang, ang mga tawanan ay nag-uugnay, at ang mga mamahaling damit ay nagsasayawan. Hindi komportable si Anya sa paligid, hinawakan niya ang kanyang kamay ng mahigpit. Pakiramdam niya ay lahat ng mga mata ay nakatingin sa kanya, tila isang kakaibang bagay na kasama ni Marco. Marco, mahal ko. Isang matamis at masiglang boses ang nagpatayo ng balahibo ni Anya. Isang babae ang lumapit sa kanila. Mayroon siyang isang eleganteng figura, isang makinis na mukha na puno ng makeup, at ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng may kakaibang kinang. Siya ay si Victoria T. Vicky Ramirez, isang kilalang fashion entrepreneur. Ang pagmamahal sa kanyang tinig ay nagpakunot ng noo ni Anya. Tila mas malapit sila sa isa't isa, kaysa sa inaakala ni Anya. Hello, Vicky, sabi ni Marco, ang boses ay kalmado. Biglang napalingon si Vicky kay Anya, tila ngayon lamang niya napansin ang presensya nito. Nagpakita siya ng isang matamis na ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim, sinusuri si Anya. At sino naman itong magandang dilag? Tanong ni Vicky, ang boses ay tila napakasigla, ngunit mayroong isang kakaibang diin. Siya si Anya, maikli ang sagot ni Marco. Makakasama ko sa dinner. Nang marinig ang sinabi ni Marco, ang ngiti ni Vicky ay lumawak. Kinuha niya ang kamay ni Anya at mahina itong kinamayan. Ang kanyang kamay ay malamig at manipis. Napakasarap ng inyong kamay, sabi ni Vicky. Napakamahalaga sa isang tulad ni Sir Marco.
Nang marinig ang kanyang mga salita, napakunot ang noo ni Anya. Napakamahalaga? Ano ang ibig niyang sabihin? Habang abala si Marco sa pakikipag-usap sa mga kasosyo, pinuntahan siya ni Vicky. Kinuha niya ang isang baso ng champagne at inabot kay Anya. Huwag kang matakot, sabi ni Vicky, ang boses ay malambing at mahina. Hindi kita kakainin. Hayaan mong samahan kita sa ganoong paraan, hindi mo ba alam kung ano ang dapat gawin, tama ba? Nag-alinlangan si Anya. Hindi niya alam kung dapat siyang magtiwala sa babaeng ito. Kaya nga, mabilis na sabi ni Vicky, nagustuhan ko ang iyong pagiging simple. Iba ka sa mga babaeng sinasamahan ni Marco. Para silang mga lobo na naghahanap ng pagkakataon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Anya. Tumawa si Vicky. Huwag kang mag-alala. Ang sinasabi ko ay si Marco, siya ay napakalamig at komplikado. May mga kontrata siya para sa lahat, kahit sa kanyang mga personal na relasyon. Hindi niya hahayaan ang kanyang sarili na masaktan. Kapag natapos na ang laro, tatapusin niya ang lahat ng walang pag-aalinlangan. Naramdaman ni Anya na may tumutusok sa kanyang puso. Ito ay isang bagay na nakatago sa kanya ng matagal, at ngayon ay may nagsasabi na sa kanya. Nagtrabaho ka ba para kay Marco? Tanong ni Anya. Nagtrabaho? Hindi lamang. Ako ay naging bahagi ng kanyang buhay, sabi ni Vicky, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilaw. Pero sa huli, pinili niya ang negosyo kaysa sa akin. Kaya, sa huli, huwag mong masyadong mahalin ang lalaking iyon, sapagkat siya ay isang taong may kakaibang kasunduan sa kanyang buhay. Sa sandaling hindi ka na niya kailangan, mawawala ka na parang hangin. Biglang lumapit si Marco at tumingin ng masama kay Vicky. Vicky, mayroon tayong kailangang pag-usapan. Ngumiti si Vicky, tumango kay Anya at umalis na. Ang mga salita niya ay tila isang tinik na tumusok sa puso ni Anya, nag-iiwan ng isang matinding sakit. Pinilit niyang magtanong kay Marco. Sino si Vicky? Tanong ni Anya. Ngunit ang reaksyon ni Marco ay parehong malamig at walang pakialam. Siya ay isang kasosyo sa negosyo. Huwag kang makinig sa sinasabi niya. Ngunit sinabi niya na wala siyang karapatang magsalita tungkol sa akin. Ang lahat ng nasa kontrata ang mahalaga, sabi ni Marco, sa sandaling iyon, ang kanyang mukha ay parang isang maskara ng bato. Huwag kang mag-alala sa kung ano ang sinasabi niya. Ang iyong trabaho ay ang mag-ingat sa sarili mo at sa bata. Ito ang huling patak ng tubig sa baso. Ang pag-asa ni Anya ay nawala. Ang Marco na kanyang nakita sa hardin, ang Marco na nagdala sa kanya ng tsaa, ang taong iyon ay tila wala na. Ang natira ay isang malamig, walang emosyong negosyante na nakikita siya bilang isang kasangkapan. Umuwi si Anya na may mabigat na puso. Ang pakiramdam ng pagkapahiya at kalungkutan ay kumakain sa kanyang kaluluwa. Nagkulong siya sa kanyang silid, ang kanyang puso ay nasasaktan sa mga salita ni Vicky at sa kawalang pakialam ni Marco. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang numero na hindi niya kilala. Nag-alinlangan si Anya, ngunit sa huli ay sinagot niya. Isang larawan ang lumabas sa screen. Ito ay isang lumang larawan ni Marco na may ngiti, na maihawak sa kamay ni Vicky. Mayroong isang mensahe sa ilalim ng larawan, siya ay isang taong oportunista lamang. Ikaw ay isa lamang sa mga ito. Ang cellphone sa kamay ni Anya ay tila naging isang mainit na uling. Ang larawan ni Marco at Vicky, magkahawak kamay, sa lumang larawan ay tila patunay sa lahat ng sinabi ni Vicky. Isang taong oportunista lamang. Naramdaman ni Anya na parang may pumunit sa kanyang dibdib. Ang maliit na butil ng pag-asa at kuryosidad na umusbong sa kanyang puso para kay Marco ay biglang natuyo, naging alikabok ng pagdududa. Paanong naging ganoon siya kadesperada? Paanong napaniwala niya ang kanyang sarili na mayroon ding kahit kaunting damdamin si Marco para sa kanya, o kahit man lang para sa sitwasyon nila? Ang lahat ay isang kasunduan lamang. Isang transaksyon. At siya, si Anya Salazar, ay isang kasangkapan lamang, isang i-makina sa kanyang plano. Ang kanyang tiyan ay sumakit, hindi dahil sa paglilihi, kundi dahil sa matinding sakit ng puso. Naramdaman niya ang pagkulo ng dugo sa kanyang mga ugat. Galit. Galit sa kanyang sarili dahil sa pagiging naive. Galit kay Marco dahil sa pagiging manlilinlang. At galit kay Vicky dahil sa pagiging instrumento ng katotohanan ito.
Kinabukasan ng umaga, wala siyang ganang bumangon. Pakiramdam niya ay may mabigat na batong nakadagan sa kanyang dibdib. Hindi na niya kayang tingnan ang mukha ni Marco. Pero paano? Nakatali siya sa kontrata. Nakatali siya sa mansyon na ito. At nakatali siya sa bata sa kanyang sinapupunan. Habang nag-iisip, tumunog muli ang kanyang cellphone. Isang kakaibang email address. Binuksan niya ito. May nakalakip na dokumento. Nang buksan niya, halos mahulog ang kanyang panga. Ito ay tila isang key addendum sa orihinal na kontrata, na detalyado ang mga probisyon para sa ipagwawakas ng serbisyo pagkatapos ng panganganak. Mga probisyon para sa one-time compensation kapalit ng kanyang tahimik na pag-alis. Ang bawat salita ay tila isang balang tumatama sa kanyang puso. Ang dokumento ay mukhang opisyal, kumpleto sa mga logo ng kumpanya ni Marco. Hindi ito totoo. Pilit niyang sinasabi sa sarili. Ngunit ang mga ebidensya ay masyadong malinaw. Ang larawan, ang mga salita ni Vicky at ngayon, itong peking dokumento. Ang puso ni Anya ay nanlalamig. Si Marco ay hindi nagbabago. Ito ang kanyang plano mula sa simula. Nang gabing iyon, hindi na niya napigilan ang kanyang galit. Naghihintay siya sa silid kainan. Nang pumasok si Marco, malamig ang kanyang ekspresyon gaya ng dati. Mayroon tayong kailangang pag-usapan, sabi ni Anya, nanginginig ang boses. Nagkunot ang noo ni Marco. Ano iyon? Ibinagsak ni Anya ang peking dokumento sa mesa, kasama ang larawan na ipinadala ni Vicky. Ano ito, Marco? Isa pa ba ito sa mga kontrata mo? Ang plano mo bang itapon ako kapag nanganak na ako? Tiningnan ni Marco ang mga dokumento at pagkatapos ay ang larawan. Walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay nanatiling walang emosyon. Hindi siya nagulat. Saan mo nakuha ang mga ito? Tanong niya, ang kanyang boses ay kalmado, halos walang buhay. Hindi mahalaga kung saan ko nakuha. Ang mahalaga ay ang katotohanan. Totoo ba ito? Plano mo ba akong paalisin pagkatapos ko siyang manganak? Isa lang ba akong inkubator para sa iyo? Sumigaw si Anya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang sakit ay nagpapahirap sa kanya. Tumayo si Marco. Ito ay isang bagay na pinagsisisihan ko na hindi ko sinabi sa iyo noon, sabi niya. Ang dokumentong iyon ay peke. Ito ay isang paninira. Paninira. Nagtaas ng boses si Anya, tumawa ng mapait. Sa tingin mo ay maniniwala ako sa iyo. Si Vicky Ramirez, siya ba ang dahilan kung bakit mo ako kailangan? Kasi hindi mo siya mapagkatiwalaan, ha? At ako ang safe bet mo. Biglang lumapit si Marco. Huwag mong sirain ang kontrata, Anya. At huwag kang makinig sa mga intriga. Intriga? Ang tawag mo ba sa pagsisiwalat ng katotohanan ay intriga? Anya shook her head, feeling betrayed. Ang totoo, Marco, alam ko na. Hindi mo kailangan na magpanggap na ikaw ay nagmamalasakit. Nakita ko ang mga mata mo. Isa ka lang negosyante na gustong makakuha ng isang bagay, at ako ang pinakamurang paraan para sa iyo. Ang tensyon sa pagitan nila ay tila isang nakalabas na kutsilyo. Si Marco ay nanatili na kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay naging mas madilim, mas matalim. Paniwalaan mo ang gusto mong paniwalaan, Anya, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay tila yelo. Ang mahalaga ay ang kontrata. Huwag kang lumihis sa anumang probisyon. Ang kalusugan ng bata ang pinakamahalaga. Ang bata lang ang mahalaga, hindi ba? Anya's voice broke. Hindi ako. Hindi ang nararamdaman ko. Tumalikod si Marco. Ang usapan ay tapos na. Bilang isang profesional, inaasahan ko ang iyong kooperasyon. Naiwan si Anya na nakatayo doon, ang kanyang puso ay nabasag. Ang mga salita ni Marco ay tila isang pader na hindi niya kayang buksan. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa mundong ito at walang sinumang makakaunawa sa kanya. Ang pagiging malungkot sa malawak na mansyon na ito ay mas matindi kaysa sa lahat. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Anya. Ang mga salita ni Vicky at ang malamig na reaksyon ni Marco ay paulit-ulit na gumagambala sa kanyang isip. Wala na siyang tiwala. Wala na siyang pag-asa. Mayroon lamang siyang takot. Takot para sa kanyang sarili at takot para sa bata na nasa kanyang sinapupunan.
Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, muling tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa parehong anonymous na numero. Ngayon, mayroon itong address ng isang law office. Protektahan mo ang sarili mo, Anya. Ikaw ang susunod na biktima. Tiningnan ni Anya ang kanyang tiyan, kung saan unti-unting lumalaki ang buhay. Isang matinding takot ang bumalot sa kanya. Hindi niya hahayaan na mangyari ito. Hindi niya hahayaan na mawala sa kanya ang bata. Kailangan niyang lumaban. Kailangan niyang umalis. Hindi na siya makapagtrabaho ng maayos. Ang pagiging tahimik ng mansyon ay tila mas lalo pang nag-iisa. Lumapit siya sa kanyang desk at inilabas ang isang maliit, kahoy na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang munting pilak na singsing, isang kopya lamang ng orihinal. Hawak niya ito sa kanyang palad, at ang kanyang mga mata ay nanumbalik sa isang gabi, 9 na taon na ang nakararaan. Isang gabi na puno ng malakas na ulan. Ang kanyang sasakyan ay bumangga sa isang gilid ng bundok, nag-iisa. Ang kanyang katawan ay nasaktan at dumudugo, hindi siya makagalaw. Ang pinto ay nakaipit, at ang gabi ay tila isang malaking halimaw na naghihintay sa kanya. Bigla may isang anino ang lumapit. Isang batang babae, halos 10 taong gulang. Nanginginig siya sa lamig, ngunit hindi siya tumakbo palayo. Sinubukan niyang buksan ang pinto, ngunit hindi niya kaya. Sa halip, kumuha siya ng isang tuwalya at pinunasan ang dugo sa kanyang mukha. Sir, wag po kayong matakot. Hihingi ako ng tulong. Nagising si Marco sa ospital. Tinanong niya kung sino ang tumulong sa kanya, ngunit walang nakakaalam. Ang bata ay umalis na, ngunit mayroon siyang natandaan. Bago siya umalis, binigyan niya ang bata ng isang pilak na singsing, ang kanyang paboritong singsing, na may nakaukit na maliit na bituin, bilang isang pangako. Isang pangako na hahanapin niya ito, upang magpasalamat sa pagliligtas ng kanyang buhay. Matagal siyang naghanap sa loob ng 9 na taon. Gumastos siya ng malaking halaga upang mahanap ang batang iyon. Nagsimula siya sa mga ospital, sa mga barangay sa paligid ng aksidente. Ang lahat ay tila wala na. Nagbigay na siya ng pag-asa. Ngunit isang araw, ang kanyang private investigator ay nakakita ng isang lumang ulat ng isang batang babae na nagligtas ng isang lalaki mula sa isang aksidente. Kasama rito ang isang larawan ng bata na may pangalan na Anya Salazar. Ang larawan ay malabo, ngunit ang mga mata niya ay pareho sa batang nagligtas sa kanya noon. Nahanap niya ang kanyang tirahan, ang kanyang buhay, at ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Nakita niya siya sa ospital, desperada, namumutla at nag-aalala. Nais niyang tumulong, ngunit hindi niya alam kung paano. Ang kanyang buong buhay ay isang serya ng mga transaksyon, ng mga deal. Hindi siya bihasa sa emosyon. Kaya, inalok niya ang kontrata. Isang kontrata na maglalapit sa kanya, na magbibigay ng kaligtasan sa kanya, at sa huli ay matutupad ang kanyang pangako sa nakaraan. Ngunit ang kanyang lamig at ang kanyang hindi pagkibo ang nagdala ng malaking problema. Pinaghihinalaan siya ni Anya. Tila mas lalo pa niyang pinalayo ang kanyang sarili. Nakamulat na alaala, ang isinulat niya sa isang maliit na papel, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa singsing. Iyon ang kanyang nakaraan, at iyon ang dapat na maging kinabukasan niya. Nagpasya siyang sabihin sa kanya ang lahat, upang alisin ang lahat ng mga alinlangan. Nang makarinig siya ng ingay mula sa itaas, nagpasya siyang puntahan si Anya. Ngunit sa pagdaan niya sa silid kainan, narinig niya ang boses ni Anya na tila nagmamadali. Makailangan ko ng tulong. Magkikita tayo sa lugar kung saan tayo nag-usap dati. Sa lalong madaling panahon, mahuwag mong sabihin kay Marco kailangan ko nang umalis dito. Parang isang bomba ang sumabog sa dibdib ni Marco. Lumaki ang kanyang mga mata. Si Anya, ang batang babae na kanyang hinanap sa loob ng 9 na taon, ay plano siyang iwanan. Ang pader na itinayo niya sa pagitan nila ay tila nagiging isang bilangguan na ikinukulong siya. Ang takot na mawala si Anya, ang takot na hindi na matupad ang kanyang pangako, ay naging mas matindi kaysa sa lahat. Narinig ni Anya ang boses ni Marco mula sa ibaba, ang tunog ng kanyang mga yabag ay lumalapit. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas sa kanyang dibdib. Hindi na siya makapag-isip ng tuwid. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, ang kontrata, ang mga salita ni Vicky, at ang malamig na reaksyon ni Marco, isa lamang ang alam niya,
kailangan niyang umalis. Kailangan niyang ilayo ang kanyang sarili at ang bata mula sa mansyon na ito, mula kay Marco at sa kanyang mga nakatagong plano. Bumalik siya sa kanyang silid, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinisimulan niyang ilagay sa bag ang kanyang mga mahahalagang gamit. Ilang damit, ang kanyang birth certificate, at ang natitirang pera na mayroon siya bago siya lumipat dito. Ang larawan ng kanyang ina, na nakatayo sa tabi niya noong graduation, ay ipinilit niya sa kanyang wallet. Ito ang larawan na nagpapaalala sa kanya kung bakit siya narito at kung bakit kailangan niyang maging matatag. Kailangan kong umalis, bulong niya sa sarili, ang kanyang tiyan ay sumakit. Ang bata sa loob niya ay tila naramdaman ang kanyang pagkabahala, o baka ito ay purong takot lamang. Hindi na siya makakatulog ng mapayapa dito. Hindi na niya kayang magtiwala kay Marco o sa sinumang nasa mansyon na ito. Narinig niya ang mahinang tunog ng relo sa kanyang bedside table. 3:00 ng madaling araw. Ito na ang pinakamainam na oras. Ang lahat ay natutulog. Nag-iingat siya sa bawat hakbang, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa paligid. Bawat anino ay tila isang bantay at bawat kaluskos ay tila isang babala. Ang kanyang puso ay kumalabog ng mas malakas sa bawat hakbang pababa ng hagdan. Nang makarating siya sa pangunahing bulwagan, nakita niya ang malaking pinto. Ito ay tila isang selyadong pader. Paano siya lalabas? Naalala niya ang sinabi ni Marco, hindi ka pinapayagang umalis ng walang pahintulot ko o ni Aling Gloria. Kung makita siya ng TC, tapos na siya. Biglang nakita niya ang isang maliit na pinto sa tabi ng kusina, na karaniwang ginagamit ng mga staff. Baka iyon ang kanyang pagkakataon. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, umaasa na hindi ito nakakandado. Isang mahinang tunog ang narinig nang bumukas ito. Isang hininga ng kaginhawaan ang lumabas sa kanyang bibig. Lumabas siya sa likod ng mansyon. Malamig ang hangin at ang katahimikan ng gabi ay nakakabingi. Tumakbo siya sa hardin, ang kanyang mga paa ay halos hindi makatapak sa damo. Ang kanyang tiyan ay sumakit, isang matalim na paghila. Napahawak siya sa kanyang tiyan, nag-aalala para sa bata. Kaya mo ito, bulong niya. Kailangan mong maging matatag. Nang makarating siya sa gilid ng bakuran, nakita niya ang isang maliit na gate na tila hindi gaanong ginagamit. Sinubukan niya itong buksan at sa kabutihang palad, hindi ito nakakandado. Dahan-dahan siyang lumabas. Malaya na siya. Ngunit saan siya pupunta? Inilabas niya ang kanyang lumang cellphone na inilihim niya mula kay Marco. Dali-dali niyang tinawagan ang kanyang ina. Ma, ako ito, si Anya, bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Umuwi na ako, makailangan ko ng tulong mo. Anya, anak, anong nangyayari? Saan ka nanggaling? Ang boses ni Aling Nena ay puno ng pag-aalala. Kailangan ko lang bumalik sa iyo, may mga bagay akong kailangan mong malaman. Mangyari lang po, magkita tayo sa karaniwan nating lugar. Huwag mong sabihin kay sa sinuman, Anya pleaded, her voice breaking. Naglakad siya sa gilid ng kalsada, hinintay ang isang taxi. Ang bawat lumilipas na sasakyan ay tila isang pagkakataon na nakakalipas. Ang lamig ng hangin ay pumapasok sa kanyang mga buto, at ang kanyang tiyan ay lalong sumasakit. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, ngunit alam niya na kailangan niyang lumayo, malayo mula sa lahat ng kasinungalingan at pagtataksil. Sa wakas, nakakita siya ng isang paparating na taxi. Itinaas niya ang kanyang kamay, ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Nang malapit na ang taxi, napansin niya ang isang itim na sasakyan na biglang huminto sa harap ng taxi. Lumabas mula rito si Marco. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga mata ay matalim, at mayroong isang bagay sa kanyang tingin, sakit, galit at pagkabigo. Nagulat si Anya, hindi makagalaw. Saan ka pupunta, Anya? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay nagpaparamdam ng lamig at pagkapuot. Ang kanyang pagkilos ay nakaharang sa kanyang daan, tila kinukulong siya sa kanyang pagtakas. Ang bawat tibok ng puso ni Marco ay tila isang tambol na nagpapamabilis sa kanyang paghinga. Ang mga salitang narinig niya mula sa pinto ng silid kainan ay parang paulit-ulit na tunog sa kanyang isip, kailangan ko nang umalis dito. Si Anya, ang babaeng matagal na niyang hinanap, ang babaeng pinangako niyang protektahan, ay tumatakas. Ang kanyang kalmado at kinokontrol na mundo ay biglang gumuho sa isang iglap. Bakit? Ano ang nagtulak sa kanya upang umalis?
Ang mga alaala ng mga matalim na mata ni Vicky ay nagpakita sa kanyang isip. Sigurado siyang may kinalaman si Vicky dito. Ngunit paano? At bakit? Habang tumatakbo siya patungo sa garahe, hindi siya nag-iisip, tanging ang takot lamang na mawala si Anya at ang bata. Ang pangako na ginawa niya sa batang iyon sa ilalim ng ulan ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng kanyang imperyo. Ang sasakyan ni Marco ay mabilis na lumabas sa driveway, ang mga gulong nito ay umikot sa aspalto. Nagmaneho siya ng mabilis patungo sa direksyon kung saan siya huling nakita. Ang kanyang mga mata ay naghahanap sa bawat anino, sa bawat anyo na naglalakad sa tabi ng kalsada. Maya-maya, nakita niya si Anya, nakatayo sa tabi ng kalsada, naghihintay ng taxi. Ang kanyang likod ay nakaharap sa kanya, ngunit alam niya na iyon ay siya. Mabilis niyang itinabi ang kanyang sasakyan, binabara ang daan ng taxi na papalapit. Pagkababa niya, tinitigan niya ang nanginginig na anyo ni Anya. Saan ka pupunta, Anya? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay malamig, matalim. Ito ay isang tono na ginagamit niya sa negosyo, isang tono na pinipilit ang mga tao na sumunod. Ngunit sa ilalim ng lamig na iyon, mayroong isang malakas na sakit. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Hindi siya sumagot. Bakit ka tumakas? Hindi ba't pinag-usapan na natin ito? Tanong ni Marco, sinubukang lumapit. Huwag kang lalapit, sigaw ni Anya, ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang tiyan, tila pinoprotektahan ang bata. Sinungaling ka. Pinagtaksilan mo ako. Alam ko na ang lahat. Isa lang akong kasangkapan sa iyo. Ang mga salita niya ay tila mga kutsilyong tumutusok sa dibdib ni Marco. Ang lahat ng kanyang kalungkutan, ang kanyang pag-aalala, ang kanyang pagmamahal ay tila nasasaktan. Hindi mo naiintindihan, sabi niya, sinubukang magpaliwanag. Hindi ko niloloko. Nais kong protektahan ka. Protektahan ako. Anong proteksyon iyan, Marco? Ang tinutukoy mo ay ang pagkulong sa akin, ang pagbibigay sa akin ng mga peking pangako, ang paggamit sa akin para sa iyong sariling kapakanan. Anya screamed, her voice cracking. Alam ko na ang lahat ng sinabi ni Vicky, at ang mga dokumento na ipinadala niya sa akin ay nagpapatunay na tama siya. Ikaw at ako ay bahagi lamang ng isang kontrata, isang bagay na kailangan mong gawin, at kapag tapos na ang lahat, itatapon mo ako na parang basura. Ang mga paratang niya ay masyadong mabigat. Gusto niyang sumigaw, ikaw ang batang babae na nagligtas sa akin. Pinagmamalasakit ko ang tungkol sa iyo. Ngunit ang mga salitang iyon ay hindi lumabas. Ang kanyang matigas na puso, na itinayo sa loob ng 9 na taon, ay hindi makayanan ang pagkasira. Ang tanging lumabas ay isang bagay na malamig at may otoridad. Ang mga dokumento na iyon ay peke, sabi niya, ang boses ay matigas. Ginawa lamang iyon upang sirain ka. At ang bata ay nanganganib. Bumalik ka na sa mansyon. Kailangan mong magpahinga. Hindi na. Hinding-hindi na ako babalik, sigaw ni Anya. Ang gusto ko lang ay lumayo sa iyo. Hindi ko hahayaan na mawala sa akin ang anak ko. Hindi ko siya ibibigay sa isang taong tulad mo. Doon, sa sandaling iyon, ay nawala ang lahat ng pasensya ni Marco. Hindi ka nag-iisip ng tuwid, sabi niya, ang kanyang tinig ay maihalong galit. Ginagawa ko lang ito para sa kaligtasan mo at ng bata. Huwag mong sirain ang lahat ng ito. Wala akong pakialam sa iyong kontrata, sigaw ni Anya, at nagkaroon ng isang desperadong lakas, itinulak niya si Marco at tumakbo sa kalsada. Ang kanyang paggalaw ay masyadong mabilis, masyadong matalas. Narinig ni Marco ang isang matalim na hininga at nakita niya ang kanyang mukha na putla. Anya, sigaw niya, sinubukan siyang habulin. Ngunit huli na. Siya ay natumba, ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang tiyan, at sa ilalim ng ilaw ng poste, nakita ni Marco ang isang dugo na dumadaloy sa kanyang mga binti. Ang mundo ni Marco Alonzo, na binuo sa pagiging kontrolado at lohika, ay biglang gumuho. Nang bumagsak si Anya, lahat ay nawala. Agad siyang tumakbo sa tabi nito, lumuhod sa malamig na sementadong kalsada. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa pulang dugo na dumadaloy sa kanyang puting damit. Ang matinding takot, isang pakiramdam na hindi niya kailanman naramdaman, ay pumigil sa kanyang puso. Anya! Gumising ka, sigaw niya, ang kanyang boses ay naging basag. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang pagiging malamig, ang kanyang pagiging matigas ang siyang naging dahilan ng lahat ng ito.
Niyakap niya ito, naramdaman ang mahinang init ng katawan nito, at ang walang kapantay na panginginig. Dumating ang ambulansya sa loob lamang ng ilang minuto, ngunit para kay Marco, ito ay tila isang siglo. Umupo siya sa tabi nito, hinawakan ang kamay nito sa buong biyahe, nagdarasal. Ang mga mapait na salita ni Anya ay paulit-ulit na tumutunog sa kanyang isip. Ako ay isang bagay lamang para sa iyo, hindi ko nais na lumaki ang aking anak sa isang malamig na tahanan. Siya ay naging hangal, napakaduwag na hindi sinabi ang totoo sa kanya. Nagkulong siya sa kanyang pagmamataas, at ngayon, nang bumagsak ang lahat, wala siyang magawa. Sa waiting room ng ospital, ang amoy ng disinfectant at ang mahinang tunog ng mga makina ay muling narinig, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nagbigay ng kapayapaan kay Marco. Umupo siya roon, walang kibo, ang kanyang mga mata ay pula. Ang tunog ng orasan ay tila isang kutsilyo na humahawi sa kanyang pagtitiis. Naalala niya ang kanilang pag-aaway, ang takot ni Anya, ang kanyang mga salita. Naramdaman niya ang pagkakasala, na parang siya ay walang kakayahan, tulad ni Anya sa unang kabanata. Ang mga tungkulin ay nabaligtad. Dumating si Aling Gloria, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Nahanap niya ang telepono ni Anya na naiwan sa bahay, at sa kanyang tiwala, sinuri niya ito. Sir Marco, sabi niya, nanginginig ang boses, may malaking pagkakamali po. Si Miss Anya ay nakatanggap ng mga mensahe. Isang larawan po ninyo at ni Miss Vicky at isang peking kontrata. Ipinikit ni Marco ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang lamig sa kanyang puso. Si Vicky. Hindi na kailangang magtanong. Ito ay isang planadong pag-atake, isang masamang plano upang paghiwalayin siya at si Anya. Ngunit bakit? Hindi niya naisip na kaya niyang gamitin ang isang inosenteng babae upang makuha ang kanyang gusto. Ang kanyang pagsisisi ay agad na naging malamig na galit. Pinabayaan niya si Anya na magdusa ng mag-isa. Aling Gloria, maghanda po kayo. Gagawin ko ang lahat upang protektahan si Anya at ang bata, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hindi na siya isang lalaking sumusunod lang sa kontrata, siya ay isang ama, isang lalaking nais protektahan ang kanyang pamilya. Marco Alonzo. Isang pamilyar na boses ang narinig. Lumingon si Marco. Si Aling Nena, ang ina ni Anya, ay nakatayo roon, gumaling na at kakalabas lang sa ospital. Tinitigan niya si Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at pagdududa. Nabalitaan ko na narito si Anya. Tinawagan niya ako, sabi niya, tumitingin sa paligid, hinahanap ang kanyang anak. Salamat muli sa pagliligtas sa akin, ngunit di. Tumayo si Marco, hinarap siya. Naramdaman niya ang pagiging lito. Paano niya ipapaliwanag sa ina na ito? Paano niya ipapaliwanag ang isang kasunduan, ang isang anak na inupahan? Si Anya po ay nasa emergency room, ma'am, sabi niya, ang kanyang boses ay may kahinaan. Nag-away po kami. Tinitigan siya ni Aling Nena, ang kanyang mga mata ay puno ng mga tanong na hindi masabi. Nakita niya ang isang mayaman, makapangyarihang lalaki na nakatayo sa harap niya na may kahinaan. Gagawin ko po ang lahat upang protektahan ang anak ninyo at ang apo ninyo, sabi ni Marco, tila nanunumpa sa sarili. Hindi niya alam kung paano malulutas ang pagkakamali na ito, ngunit alam niya ang isang bagay, hindi na siya papayag na saktan pa si Anya at ang kanilang anak. Nagising si Anya sa isang puting silid, ang amoy ng alak at disinfectant ay muling pumasok sa kanyang ilong. Ang kanyang ulo ay umiikot. Nasaan siya? Ano ang nangyari? Ang alaala ng pag-aaway, ang matinding sakit, at ang pulang dugo ay biglang pumasok sa kanyang isip, na naging dahilan ng paninikip ng kanyang dibdib. Mabilis niyang inilagay ang kanyang kamay sa kanyang tiyan, ang matinding takot ay bumalot sa kanya. Anak, ang aking anak, ti. Huminahon ka, anak, isang malumanay na boses ang narinig. Pareho kayong maayos. Na-stress at na-shock ka lang. Mabuti na lang at dinala ka ni Marco dito sa oras. Napatingala si Anya. Si Aling Nena, ang kanyang ina, ay nakaupo sa tabi ng kama. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at mga tanong habang tinitingnan siya. Naramdaman ni Anya ang ginhawa, ngunit agad itong napalitan ng kahihiyan at pagod. Hindi niya kayang harapin ang kanyang ina, ang taong sinubukan niyang protektahan mula sa mapait na katotohanan. Ipapaalam ko sa inyo ang lahat, ma, bulong ni Anya, ang kanyang mga luha ay muling umagos.
Tumango si Aling Nena, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa pinto, kung saan pumasok si Marco. Nakatayo siya roon, mataas ang kanyang figura, ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng pag-aalala. Si Aling Nena ay hindi nagsalita, tiningnan lamang siya ng may malamig, mapagtanong na tingin. Lalabas muna ako, sabi ni Aling Nena, tumayo. Kailangan nating mag-usap, Marco. Tiningnan ni Anya ang kanyang ina na lumabas, pagkatapos ay tumingin siya kay Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at sakit. Masaya ka na ba? Sabi niya, ang boses ay naging malungkot. Ito ang halaga ng iyong panlilinlang. Ginawa mong mag-alala ang aking ina. Hindi sumagot si Marco. Tiningnan niya si Anya, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding sakit at pagsisisi. Sa unang pagkakataon, nakita ni Anya si Marco, hindi bilang isang malamig na negosyante, kundi bilang isang lalaking nasasaktan. Sa labas ng pasilyo, nakaharap si Aling Nena kay Marco. Alam ko na ikaw ang nagligtas sa akin, sabi niya, ang kanyang boses ay hindi na mainit. Ngunit ang aking anak ay hindi isang bagay na maaari mong bilhin. Sabihin mo sa akin ang totoo, Marco. Ano ang ginawa mo sa kanya? Huminga ng malalim si Marco. Alam niyang hindi na siya makakapagtago. Kailangan niyang sabihin ang lahat. Sinabi niya ang tungkol sa aksidente, tungkol sa batang babae na nagligtas sa kanya, at tungkol sa singsing na pilak. Siya ang nagligtas sa akin, Ma'am, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Sa loob ng 9 na taon, hinanap ko siya. Sinubukan ko ang lahat upang mahanap siya. At nang makita ko siyang desperado sa ospital, naisip ko na matutulungan ko siya. Akala ko ay mapoprotektahan ko siya, ngunit masyado akong duwag na sabihin ang totoo. Kaya ang kontratang iyon, tanong ni Aling Nena, nanginginig ang kanyang boses. Iyon lamang po ang alam kong paraan upang matulungan siya, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Hindi siya isang bagay. Siya ay ang lahat para sa akin. Nagkamali ako. Gumawa ako ng isang malaking pagkakamali ng akalaing ang pera ay makakalutas ng lahat. Nawala ko ang kanyang tiwala at hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko dahil doon. Tinitigan siya ni Aling Nena, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng pagdududa, ngunit may isang bagay sa mga salita ni Marco na nagpagaan sa kanyang loob. Nakita niya ang sinseridad sa kanyang mga mata, ang sakit ng banggitin niya si Anya. Bumalik si Marco sa silid ni Anya. Siya ay nanatiling malayo, nakaharap sa dingding. Hindi siya nagsalita, umupo lamang siya sa silya sa tabi ng kama. Ibinaba niya ang kanyang kamay sa kanyang bulsa, at kinuha ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Alam kong hindi ka maniniwala sa akin, sabi niya, nanginginig ang boses. Ngunit sasabihin ko ang totoo. Binuksan niya ang kahon. Sa loob ay isang maliit na singsing na pilak na may nakaukit na maliit na bituin na kumikinang sa ilaw. Tinitigan ito ni Anya. Iyon ang kanyang singsing, ang singsing na nawala sa loob ng maraming taon. Iyan ay sa iyo, Anya, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay nabasag. Hinahanap kita sa loob ng 9 na taon. Ikaw ang nagligtas sa akin. Nang gabing iyon, sa ulan, ikaw ang nagligtas sa akin. Lumingon si Anya, ang kanyang mga mata ay malaki, nakatitig sa kanya. Naalala niya ang gabing iyon, ang gabing natagpuan niya ang isang lalaking sugatan sa isang bumagsak na sasakyan. Naalala niya ang kanyang tingin, ang kanyang desperasyon. Naalala niya ang singsing na pilak na ibinigay nito sa kanya. Ang singsing ko ay nawala sa sunog pagkatapos, bulong niya. At ikaw paano ka? Pagkatapos mong umalis, nagising ako sa ospital, ngunit hindi kita mahanap. Hinanap kita sa loob ng 9 na taon. At nang matagpuan kita, hindi ako naglakas loob na sabihin ang totoo. Natakot ako na baka umalis ka, at mawala ka sa akin magpakailanman. Nagkamali ako. Hinayaan ko ang mga kasinungalingan at pagkakamali na paghiwalayin tayo, sabi ni Marco, hinawakan niya ang kanyang kamay, ang kanyang luha ay dumaloy sa kanyang mukha. Tinitigan siya ni Anya, natigilan. Ang lahat ng mga piraso ay bumagsak sa tamang lugar. Ang singsing, ang kanyang pag-aalaga, ang mga salita ni Aling Gloria. Si Marco ay hindi isang halimaw. Siya ay isang lalaking nagkamali, isang lalaking sinubukan na protektahan siya sa nag-iisang paraan na alam niya. Ang galit at sakit sa puso ni Anya ay dahan-dahang nawala, pinalitan ng isang pakiramdam ng kawalan.
Ang lahat ay nabaligtad. Maaari ba siyang magtiwala sa kanya muli? Ang malabong liwanag mula sa bintana ng silid ospital ay tumatama sa maliit na singsing na pilak sa kamay ni Anya. Siya ay nanatiling nakaupo, walang kibo. Ang galit at sama ng loob ay nawala, pinalitan ng isang matinding kawalan. Tinitigan niya ang singsing, pagkatapos ay tumingin kay Marco, at pagkatapos ay sa singsing muli. Lahat ng nasa kanya ay nabasag. Ang lalaking nagtulak sa kanya sa isang malamig na kontrata, ang lalaking naging dahilan ng kanyang pagiging isang bagay, ay siya ring lalaking naghanap sa kanya sa loob ng 9 na taon. Ang alaala ng gabing iyon ay bumalik malinaw. Isang payat na batang babae, nanginginig sa ulan, na sinubukang tulungan ang isang lalaking hindi niya kilala. Naalala niya ang kanyang desperadong tingin, ang kanyang pangako na hahanapin siya muli. Lumabas na ang pangakong iyon ay hindi lamang isang salita. Ito ay isang katotohanan na kanyang pinanghawakan, isang dahilan upang hanapin siya. Ngunit bakit isang kontrata? Bakit hindi niya sinabi ang totoo? Bakit niya hinayaan na magdusa siya ng ganito? Bakit, bulong ni Anya, ang kanyang boses ay tila hininga na lamang? Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Bakit ang kontratang ito? Ikaw ginawa mo akong isang estranghero, Marco. Nakatayo roon si Marco, ang kanyang mga balikat ay nakayuko, isang masakit na pagkatalo. Wala na ang kanyang pagmamataas, wala na ang kanyang pagiging malamig. Siya ay isang lalaking nagdurusa mula sa matinding pagsisisi. Nagkamali ako, Anya, sabi niya, ang kanyang boses ay naging basag. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo. Natakot ako na baka umalis ka. Inakala kong matutulungan kita, ngunit sinira ko ang lahat. Inakala kong malulutas ng pera ang lahat, ngunit nawala ko ang pinakamahalagang bagay. Tiningnan siya ni Anya, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng luha, ngunit hindi ng galit, kundi ng pagkalito. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang paniwalaan. Ang kanyang pagkumpisal ay tila totoo, ngunit ang sakit mula sa kanyang mga salita at gawa ay nananatili pa rin. Ang pakiramdam ng pagtataksil, ng pagiging hindi pinahahalagahan, ay hindi madaling mawala. Anya, anak, bumalik si Aling Nena sa silid, dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa balikat niya. Ikinuwento na sa akin ni Marco ang lahat. Bagaman hindi ako sumasang-ayon sa kanyang ginawa, naniniwala ako sa katotohanan ito. Nakita ko kung gaano siya nasaktan nang mangyari ito sa iyo. Tiningnan ni Anya ang kanyang ina at pagkatapos ay tumingin kay Marco. Ang kanyang ina ang taong nag-alaga sa kanya, ang taong pinagkakatiwalaan niya ng lubusan. Kung nakita ng kanyang ina ang sinseridad sa mga salita ni Marco, kung gayon baka nagkamali siya sa lahat ng ito. Maaari ka nang umalis, sabi ni Anya, mahina ang boses. Ako kailangan ko ng oras para mag-isip. Tumayo si Marco, dahan-dahang naglakad patungo sa pinto. Lumingon siya upang tingnan siya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at sakit. Nag-aalala ako, Anya. Patawarin mo ako sa lahat. Sana ingatan mo ang iyong sarili at ang ating anak. Nang magsara ang pinto, isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Umupo si Aling Nena sa tabi ni Anya, hinawakan ang kanyang kamay. Ang katotohanan ay masakit, ngunit mas mabuti ito kaysa sa mabuhay sa kasinungalingan, anak, sabi niya ng malumanay. Maaari mo siyang kamuhian, maaari mo siyang hindi patawarin. Ngunit huwag mong hayaan na ang galit ay kumain sa iyong puso. Isipin mo ang bata. Kailangan ito ng isang malusog na ina. Ipinikit ni Anya ang kanyang mga mata. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan, naramdaman ang init at ang buhay na lumalaki sa loob. Ang anak niya at ng lalaking nagligtas sa kanyang ina, ngunit halos kinuha ang lahat sa kanya. Maaari bang magkaroon pa sila ng pagkakataon? Maaari bang maibalik ang tiwalang nasira? At maaari ba niyang tanggapin ang masakit na katotohanan na ang kanyang buhay ay matagal nang nakatali sa lalaking ito? Ang mga sumunod na araw ay lumipas sa isang bagong katahimikan. Hindi ito ang malamig na katahimikan na dating namayani sa mansyon, kundi isang katahimikan na puno ng mga salitang hindi pa nabibigkas. Bumalik si Anya sa mansyon kasama ang kanyang ina, ngunit hindi na siya ang dating Anya. Si Marco naman ay nanatiling malayo, iginagalang ang kanyang pangangailangan para sa espasyo, ngunit hindi niya kailanman inalis ang kanyang pagtingin sa kanya. Aling Nena, na ngayon ay mas malakas na, ang siyang naging tulay sa pagitan ng dalawa.
Palagi siyang nakikipag-usap kay Marco, nakikita ang pagsisisi at pagmamahal sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang kumbinsihin si Anya, ngunit alam niyang ang sugat ay malalim at kailangan nitong maghilom sa sarili nitong oras. Isang umaga, habang nag-iisa si Marco sa kanyang opisina, tumunog ang kanyang telepono. Mula ito sa isang numero na hindi niya kilala. Agad niyang sinagot. Alam kong ikaw ang gumawa niyan, Vicky, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay malamig at puno ng galit. Ang mga mensahe, ang peking kontrata. Akala mo hindi ko malalaman? Napatigil si Anya na noon ay naglalakad sa labas ng opisina, ang kanyang puso ay kumalabog. Vicky. Naalala niya ang mga mapait na salita at ang larawan na ipinadala nito. Hindi ko alam ang sinasabi mo, sagot ni Vicky, ang kanyang boses ay matamis, ngunit may isang bagay sa tono niya na puno ng puot. Ang gusto ko lang ay malaman mo na ang babaeng iyan ay hindi bagay para sa iyo. Wala kang karapatan na manghusga, Vicky, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagkamuhi. Nilampasan mo na ang iyong mga limitasyon. Hinding-hindi kita mapapatawad. Naiwang nakatayo si Anya, nanginginig. Ang lahat ay naging malinaw. Ang lahat ng pagkalito, ang lahat ng sakit ay dahil sa isang babae na puno ng pagkamuhi. Ang kanyang galit ay nag-init, ngunit sa likod nito ay isang pakiramdam ng ginhawa na ang lahat ay natapos na. Nang matapos ang tawag, lumabas si Marco sa kanyang opisina. Nakita niya si Anya, ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Anya, patawarin mo ako. Hindi ko dapat hinayaan na mangyari ito sa iyo. Hindi nagsalita si Anya, tiningnan lamang siya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Lumapit si Marco sa kanya, lumuhod sa kanyang harapan. Hindi niya ito hinawakan, tiningnan lamang siya ng diretsyo. Alam kong nagkamali ako. Alam kong nasaktan kita, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng kahinaan. Hindi ko alam kung paano ka protektahan, at hinayaan ko ang aking pagmamataas na sirain ang lahat. Ngunit Anya, ipinapangako ko sa iyo, mula ngayon, gagawin ko ang lahat para sa iyo at sa ating anak. Poprotektahan ko kayo. Hinding-hindi ko nahahayaan na saktan pa kayo ng sinuman. Tiningnan siya ni Anya, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng luha. Nakita niya ang sakit sa kanyang mga mata, ang pagsisisi sa kanyang boses. Nakita niya ang isang lalaki na hindi na isang malamig na negosyante, kundi isang ama, isang lalaking gustong ayusin ang kanyang mga pagkakamali. Mahal kita, Anya, bulong niya, nanginginig ang kanyang boses. Mula sa gabing iyon nang iligtas mo ako. Minahal kita. Ngunit masyado akong duwag na sabihin ito. Ang mga salitang iyon ay tila isang mainit na ilaw na nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Hindi niya maitatanggi ang kanyang damdamin. Bagaman sinubukan niyang labanan siya at kinamumuhian siya, hindi niya mapigilan ang pagmamahal sa kanya. Siya ang lalaking nagligtas sa kanyang ina, ang lalaking naghanap sa kanya sa loob ng 9 na taon. Siya ang ama ng kanyang anak. Yumuko si Anya, niyakap siya. Mahal din kita, Marco, bulong niya, ang kanyang luha ay muling umagos. Ngunit kailangan nating gawin ito ng sama-sama. Kailangan nating matutunan na magmahal at magtiwala sa isa't isa muli. Niyakap siya ni Marco ng mahigpit, naramdaman ang init at pagpapatawad mula sa kanya. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng pagsubok, natagpuan nila ang isa't isa. Ang kanilang pag-ibig ay hindi isang kontrata, hindi isang kasunduan. Ito ay isang katotohanan na matagal nang nandyan, isang katotohanan na nakatago sa ilalim ng malamig na balat. Sa aming minamahal na mga tagapakinig. Isang taos-pusong pasasalamat po sa inyong lahat sa paglaan ng oras upang samahan kami sa bawat kabanata ng kwentong ito. Hindi po matatawaran ang halaga ng inyong suporta at pagmamahal na naging inspirasyon namin sa bawat salita at emosyon na aming nilikha. Ang paglikha ng mundong ito ng mga karakter ni Anya at Marco ay isang paglalakbay na puno ng damdamin. May mga sandaling masaya, malungkot, galit at puno ng pag-asa. Sa bawat pagsubok na kanilang kinaharap, naramdaman namin ang kanilang sakit, ang kanilang kalituhan, at ang kanilang pagnanais na makahanap ng pag-ibig at kapayapaan. Ito ay higit pa sa isang simpleng kwento, ito ay isang salamin ng mga komplikasyon ng buhay, kung paano ang mga pagkakamali ay maaaring humantong sa pagtuklas ng mga nakatagong katotohanan, at kung paano ang kapatawaran ay maaaring maghilom ng mga sugat. Ang kwentong ito ay isang paalala na sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ng lahat ng pagdududa,
ang pag-ibig ay laging naglalayong magtagumpay. Naway magsilbing inspirasyon ito na ang pag-unawa, pasensya, at ang kakayahang magpatawad ay mga mahahalagang sangkap sa pagbuo ng isang matatag na relasyon. Ang pag-ibig ay hindi laging madali, ngunit sa tamang pangunawa at tiwala, ito ay maaaring mamukadkad sa pinakamagandang paraan. Muli, maraming salamat sa inyong pagtanggap sa kwentong ito sa inyong mga puso. Malugod po naming inaanyayahan ang bawat isa na ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin. Ano ang pinakagusto ninyo sa kwento? Ano ang mga aral na inyong napulot? Ang inyong feedback ay mahalaga sa amin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Lubos na gumagalang. Pusong muling umiibig.